no pasok. So, meaning it's laba day. Nagpresenta na naman ang ating little princess na si Juliana maglaba. Mga damit niya lahat yan. Nawiwili kasi siya maglaba sa washing machine dahil iniisip niya lang yata na naglalaro siya eh. Lagay lang kasi lahat, pindot lang, mamaya-maya, sampay na. Ayan, start na mag-flow ang water. Nakalagay na rin siya ng sabon kanina. Waiting na lang siya mapuno yan. And fast forward natin, sampayan blues na. Ayan, hayaan lang natin siyang matutong magsampay sa sarili niya, hanapin niya yung way. Pero syempre of course, nakabantay naman ako kung ano yung dapat niyang gawin, kung paano niya iayusin yung mga damit. Pero hinahayaan ko kasing gumana yung initiative niya para mailabas dito yung pagiging creative niya. Hinahayaan ko lang ano yung gusto niyang gawin sa procedure na rin minsan na gusto niya. I-explain niya kasi sa akin, Mami, I like this way, I like this way. Tatanungin ko siya bakit. Sabi niya, because it's magic. Because this is easiest for me. So, hinahayaan ko siya doon. Hindi ko na rin pinipilat kung ano yung gusto ko. Kasi doon siya nadadalian. Minsan kasi hahayaan na lang natin yung ano yung nagpapagana sa isip ng bata at naya-apply nila sa ginagawa nila. Kasi in that way, mag-grow yung creativity nila, pati yung pagiging tiwala nila sa sarili na uy, kaya ko naman pala ito gawin, di ba? Hinahayaan ko lang yan siya. And then, kapag perfect na yung ginagawa niya, of course, papalakpakan ko siya. Even though naman hindi na perfect yung nagagawa niya, kahit sabi mo maraming sablay, andito ako pumapalakpak palagi para sa kanya. Sinasabi ko laging, very good ka, itong ginawa mo, very good. But next time, ito, idadagdag mo to. But next time, ito, i-correct natin para mas magiging very good ka. Kasi pag sinabi agad natin sa kanila na hindi maganda yan, mali yan, hindi yan perfect, mawala na sila ng gana gawin yung mga house chores o whatever na gusto nilang gawin sa buhay nila. Kasi iisipin nila na mali agad. Pero kapag nauna kasi yung appreciation natin sa kanila, mas na kakaroon sila ng perseverance, mas nagkakaroon sila ng gusto nila, yung napupursige sila sa mga bagay na gusto nilang gawin. Dahil alam nila, andyan tayo to support them at ready to correct tayo kapag may mali sila. Pag may mali naman, dapat in a nice way natin sabihin, hindi natin sila dapat sinisigawan, but rather, kausapin natin sila, anak, tama yung ginawang ganyan, pero parang may kulang, dapat idagdag mo to, or kapag talagang mali, sasabihin natin sa kanila, something is wrong, mali ito, may mistake kang nagawa. Tapos nakikinig naman sila, but in a nice way, na hindi na nakikitang napapahiya sila. Kahit kasi walang tao sa paligid nila, once na feeling nila napahiya na sila, tinatamad na silang gawin yung isang bagay kasi iniisip nila, hindi sila karapat-dapat sa mga work na gano'n, sa mga bagay na gawain na gano'n. So, hayaan lang natin silang ilabas yung creativity nila. And then later, pag di na sila nakatingin, etong mga sinampay na to, ang ginagawa ko kay Juliana, ina-arrange ko na lang. At pag sinilip niya yan, sasabihin niya, Mami, bakit naging ganito na yung arrangement ng sampay ko? Ipapaliwanag ko sa kanya na kasi nagdikit-dikit yan, hindi yan matutuyo. Ganyan. So, naiintindihan niya. Hayaan na lang natin sila kung ano yung minsan gusto nilang gawin para gumana nga yung mas madagdagan pa yung ano nila, desire nila na magpursige sa mga ginagawa nila. But of course, lang dito lang tayo as mommy na nakaagabay sa kanila. Katulad yan ni Juliana, tuwan-tuwa siya every washing day. Tuwan-tuwa lang talaga siya kasi alam niya siya yung magsasalang sa washing machine. At alam niya siya rin yung magsasampay. At hinahayaan ko lang siyang ganun para matuto naman siya. Minsan naghuhugas siya ng plates, kaya lang kasi minsan iniisip ko, babasagin, baka dumami. Mahirap na, di ba? So, mas hinahayaan ko siya rito maglaba. Kasi wala ritong nakakatakot, pindot-pindot lang eh. Maya-maya sampay na. So, hanggang dito lang mga kamami. Next time ulit. Sa susunod na laba at sa mga house chores ni Juliana. Bye-bye!